Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, guidance, and love messages ang ating mabatid for this reading. Especially this 2024. Ano kaya nakahanda sa atin pagdating sa love life? Spirit, kayo send me messages. Anong love connections ito, mga guidance, at ano ang paparating sa love life is 2024, mga paparating kaganapan, sino bang tao yan, ano bang mangyayari pa. 2024 love life. Okay, since start of the year po tayo ngayon, January, ano kaya ang paparating sa inyong love life ngayon 2024? Tingnan po natin iba't ibang mga energies. Take what resonates lang po. I-claim ang mga positibong enerhiya at i-remove ang mga negative energies. Importante na maging positibo tayo. Tanggalin ang mga hatred, regrets, resentment, at papasukin lang ang mga positibong enerhiya. Parang ang ano ng mga energy na to na lumalabas so far. Eight of Cups, Four of Pentacles, Tower, Five of Swords, Justice, King of Cups, Seven of Swords, Nine of Cups, Knight of Swords, Sun, Chariot, and Queen of Wands. Dito natin yan. Ayan. So, katulad kanina, kung anong paparating sa atin sa ngayong 2024 sa ating love life. Medyo sa umpisa, eto yan, sa mga iba dyan, maaring ang person ninyo na patuloy na niloloko kayo, ayan o, Seven of Swords, ibig sabihin to, lies, betrayal, no, mga kasinungalingan, pagtataksil. So parang ganoon din, hindi na maganda yung ano ninyo pagdating sa money, yung mga masyadong negative obsession dyan, or pagdating sa money, yung masyadong mahigpit yung person niyo na sinasakal kayo at hindi kayo pinagkakatawalaan pagdating sa money, pero samantalang sila, puro kasinungalingan ang ginagawa, sila naman pala yung may ginagawang kalokohan, sila naman pala yung nagwawaldas sa kung ano-ano mang kalokohan, mga ganon. Ang nangyari sa inyo, puro pagtatalo na lang, Five of Swords, wala na, puro conflict, pagtatalo. Dumating yung panahon o maaring ikaw, lisanin mo na yung person mo na yan. Or kung iniwan ka ng person mo dahil pinagpalit ka sa pinagkakalokohan niya, lisanin mo na yung person mo na yon. Okay? Or kung iniwan ka ng person mo na yon, wala. Feeling mo talagang wasak na. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, kung nasa ganyang sitwasyon ka ngayon, leave that kind of energy of situation of that person. Yung mga negatibo, mga toxic na yan, hindi maganda yan sa buhay natin. Okay, makakamtan mo yung hustisya, kaya nandito yung justice. Ibig sabihin, matitimba mo ngayon puso't isipan mo. Kasi kung dati puro ka emosyon, mahal ko siya, ganyan, kahit araw-araw ka nang sinasaktan, niloloko, no, mahal ko kasi siya, hindi ko siya maiiwan, magbabago pa siya, ganyan. Magbabago, pero siguro sa mga panahon na magkasama kayo at ganyan pa rin siya, mas mabuti na naiwanan mo muna siya. Kung lumipas ang panahon at magbago siya at pumalik sa iyo, mas mabuti.
Okay? Pero hindi yan magbabago hangga't ganyan pa rin kayo. Ganyan ang energy sa paligid ninyo, sa environment ninyo, sa pagsasama ninyo kung puro negatibo. Kasi ang pinakamaganda dito, when you leave that kind of environment, person, o ganyang sitwasyon, no, mag-focus ka sa sarili mo, pataasan mo yung inyong vibrations, you will become more attractive. Yung attractiveness na yan, pwedeng ma-attract mo yung person mo back to your life or pwedeng ma-attract mo ang maraming blessings at new person sa buhay mo. Kaya naman, mas mag-focus ka sa sarili mo, kaya nandito yung justice, timbangin mo yung isip at puso mo at unahin mo muna yung sarili mo. When you love yourself first, magiging maganda. O, magiging mas maliwanag, mas magiging clear ang iyong mind and your feelings. You will look into the bright future at doon magsisimula na mas magiging maganda ang energy mo. Kumbaga, nirelease mo yung mga negatibong enerhiya sa'yo, papasok yung mga positibong energy sa'yo, at mapapagtagumpayan mo kung ano may mga challenges sa buhay mo. Sa kabuhayan man yan, di ba? Kung may business ka ngayon, sobrang nagkautang-utang ka na dahil dito sa person mo na to, na ito nga yung ginagawa niya. Parang kinakamkam niya yung pera, ginagamit niya sa kalokohan, samantalang ikaw naman, yun, nagkautang-utang ka na. Kapag wala ka na doon sa person na yon, o yung mga struggles mo na yan, malalagpasan mo yan at mas aangat ka. Merong isang taong darating sa'yo, siya yung someone na mas magbibigay sa'yo ng mga idea, kung ano man yung mga thoughts niya, talagang very clear ang intention ng taong to. This is a fast-moving energy, makikilala mo tong taong to at makakatulong sa'yo ng husto. Eventually, no, ito na yung wish fulfillment mo, yung hangad ng puso mo, yung someone na makakasama mo, napakamamahalin ka, nandun talaga yung love niya sa'yo, at saka yung maturity niya, at the same time, nandiyan yung suporta niya, pangunawa, at pahalagaan ka ng taong to. Kaya nga ito, yung sun dito, ibig sabihin niya sun na yan is sobrang nagliliwanag at napakaganda ang iyong kinabukasan o yun ang iyong pamumuhay o daloy ng enerhiya sa'yo, mga positibong enerhiya sa'yo. And it will be a wish fulfillment kasi ibig sabihin yan, what your heart's desire you already achieve. No, yung, ano ba yung nais mong makasama? Isang tao na tunay na may pagmamahal, pangunawa, hindi ka sasaktan, hindi ka lolokohin. Pareho kayo ng energy na very positive. Wish fulfillment pagdating sa money matters, business, kabuhayan, trabaho, nandyan, napakaganda ng pasok ng blessing sa'yo. Kaya, tanggalin lahat ng negatibo para makapasok ang mga positibo. Sa love life man yan, sa money, matters, careers, no, importante na to work with your energies. Paano gawin yon? Una, tanggalin ang mga negatibo sa thoughts and feelings through meditation. Kung nandiyan ka sa isang toxic relationship, better for you kahit mahirap. I-let go mo na yung person na yon kung hindi karapat-dapat. At i-offer mo na kay God yung pain na yon. Start moving on or moving forward. Focus sa sarili. Because you will become more attractive when you raise your vibration, when you self-love and care. Kaya palagi ko sinasabi, when you love yourself, when you respect yourself, when you take care of yourself, that's become, yung nire-raise mo talaga yung vibrations mo. Pero kapag nandiyan ka, palagi na lang iyak ng iyak, palagi na lang galit, lagi na away ng away, no, maapektuhan ang iyong health emotionally, physically, no, pati yung faith mo, parang napaka-low ng spirit mo. Kahit kagano mo kamahal yung taong yon, kaya nandito yung justice, minsan pairalin mo rin yung isip mo. Kapag paulit-ulit ka niloloko ng taong yon, it's better for that person to let go and to just leave. Okay? Because merong isang magandang nakalaan para sa'yo. Isang mabuting tao at napakagandang hinaharap. Kinabukasan para sa'yo. So for this 2024, ito po yung parang pinaka-guidance sa atin. Maybe some of you nandito ngayon sa sitwasyon na to, maybe some of you will already have
this fulfillment of their heart's desire. Maybe some of you, nandun pa lang sa process of healing. Ang pinakamahalaga is to take care of yourself. And syempre, mag-pray. Huwag na kayo makinig ng mga senti na mga love songs. Yung mga praises song, yung motivational songs, inspirational songs, yun palagi ninyong pakinggan. Okay, tulungan ninyo yung sarili ninyo kung nandito kayo sa mga bahagi ng buhay ninyo na yung parang talagang sobrang heartbroken, moving on, ganyan. And syempre, once na na-overcome ninyo yan, ito overcoming yan. Once na na-overcome nyo na yan, napaka-bright ng future ninyo. With someone that you deserve. With someone na talagang nandyan para sa'yo. Darating yan, no? Kaya nandito si Knight of Swords. Darating yan sa'yo. Okay. So, yun lang po. Tingnan natin ngayon ang angel message. Tama talaga to. No need to worry. Huwag ka na raw mag-worry sa love life mo. All you need to do is to forgive. Forgiveness daw kailangan din. Okay? Di ko siya mapapatawad. Sobrang sama ng ginawa niya sa akin. Sobrang sakit. No matter how painful it is when you forgive, kasi yung forgiveness na yan, yung pagkikimkim ng sama ng loob dyan sa'yo, hindi nakakatulong yan. No, don't waste your energy na yung mga ganyang klaseng yung puot ay manatili sa inyo. Huwag niyong hayaang manatili sa inyo yan ng matagal. Let go mo na yan kay God. Hayaan mo na siya mag-handle nyon. Just forgive. Okay? Choose a new direction. Ito na nga, from toxic relationship, choose a new direction. Una, mag-focus ka sa sarili mo. At yung direction na yon, it will lead you into someone who is loving, honest, caring. It will lead you into your wish fulfillment. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.